Dulbo King. Welcome everyone sa video natin ito, no. Noong karaang video ay na-feature natin itong si Dulbo King, no. Si Dulbo King. Ngayon ito pa rin si Dulbo King lang pa rin ang ating feature ngayon sa video natin ito. At dito sa video natin ito, no, makikita natin dito na ito pala si Dulbo King ay hindi pala ito Dulbo, no. At si Dulbo King ay isa rin pala itong Sir, ako galit na galit eh. Mga walang yang manggagamit yung tarantado ngayon. Isipin mo, ikaw nagpalibig sa tatay. Tapos ngayon napaka walang ka utang-utang na loob yung walang yang sabi. Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan eh. Inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang kasama. At nung dumating sa puntong mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun eh, niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. Oh no! Oh no. Ito. Pero bago tayo magpatuloy dito sa ating talakayan, no? So, subscribe muna kayo dyan. subscribe na kayo ito, na. So, dito sa video natin ito, papakita natin dito na ito pala si Dulbo King ay hindi lang pala ito dakilang Dulbo King, no? Mabubuking pa natin siya dito. Kung ano pa ba mga itinatago dito, kunwari hindi natin alam, no? Kunwari hindi natin alam na Dulbo lang siya. Kunwari hindi natin alam na may iba pa pala siyang katangian maliban sa pagkadulbo, no? Dahil dito, makikita natin dito na ito pala siya ay isa din pala siyang walang utang na loob. Oh no! Walang utang na loob. Hindi lang pala siya dakilang dulbo, wala rin pala siyang utang na loob. So magandang pagpalaki ng mga magulang niya, no? Maganda pagpalaki sa mga magulang dito ni Dulbo King. So kilala ba ninyong magulang nito, ha? Ni Dulbo King? Isang dakilang diktador, ha? Oh no! Isang dakilang diktador ang ama dito. Kaya magandang pagpapalaki nito ni Dulbo King dahil walang utang na loob at hindi po ang nagsasabi dyan. Dito, panoorin nyo na itong video nito kung pag-aano ba ito kawalang utang na loob. Kunwari hindi natin alam. No? Yung papatunayan po yan dito ni dalawang tao na papatunay dito na ito pala si Dulbo King ay isa din itong dakilang walang utang na loob. Madumi sila masyado maglaro. Mga ungya sila, mga demonyo talaga sila. Unang-una, manggagamit, hindi tinandaan nila na si Digong ang nagpalibing. Sabi ko nga kay Digong dun sa party, sir, ako galit na galit eh. Mga walang yang manggagamit yung tarantado ngayon. Isipin mo, ikaw nagpalibing sa tatay. Tapos ngayon napaka walang ka utang-utang na loob yung walang yang sabi ko. Pagka may kutang gulong at nagka-revolutionary government, lalagyan ko na sipor yung ano niyan yung ano ng tatay niyan sasabugin ko para sabugin ko para talagang wasak na wasak yung katawan ng tatay niya, yung kalansay ba. Sabihin yung desecration, go ahead, call it desecration. I will call it a demolition job. I will demolish yung bangkay, no? Mga walang niya kayo. Mano bang isang thank you lang? Thank you. Walang niya. No, tumakbong presidente, ginamit mo pa si Inday Sara. Ginawa mong unit team para kayong love team no? Tapos nun bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach hindi si Inday kasi yung pera, yun Pinasa mo, ikaw dapat nagkiklear noon, hindi si Inday. Si Inday magsabi sa'yo saan niya ginamit. Hindi niya sabihin kung kanino. Ikaw ang magsabi do sa Kongse o sa COA. Bakit doble-doble kasi yung standard natin? Hindi. Ginagamit niyo yung sistema para babuyin ang tao. Babuyin yung ano natin, yung batas natin, babuyin lahat And here you are, bayad kayo ng bayad sa mga head of agency. I'm sorry, AFP, kung totoong nagbabayad, wag na. Grabe, you've lost your moral ascendancy.
hindi lang pala ito dual booking, hindi lang walang utang ng loob. Ito din pala isang manggagamit. No? Kita naman din sinabi manggagamit. Ginagamit lang si Inday Sara sa pagtakbo niya nung nakarang eleksyon kung saan ay sinasa unit team. Unit team, no? Ginagamit lang sa unit team. At talaga ng mga sinasabi pa ng mga bangag vloggers, ng mga supporters nila na napilit nilang pinagtanggol nga ang nagpapanalo nga nito ni Bulldog King ay si Inday Sara at tinatanggi po ito ng kanilang mga bangag vloggers, no? At ngayon hindi lang po ito si Kap Nandado ang nagsasabi na walang utang na loob talaga ito. Ito pa, mayroon pang isa dito, ito si Atty. Vic, no? Si Atty. Vic, alam naman natin nung tumakbo ito si Bulldog King nung election ay si Atty. Vic ang dala-dala nito. At ito pang sasabihin ni Atty. Vic kung gaano baka walang utang na loob ito si Bulldog King na ito na utang na loob ito. Hindi ba masakit ito sa iyo personally? In your book, sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. At hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? Tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung eksperyensya kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangang nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa iyong programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sa mga drug syndicate. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Just warning, for the remaining 3 years, na yung malalaki, at talagang tatamaan yun. And if you ask me kung mamatay yan, mamamatay talaga yan. Nasabi ko na, wag dito sa amin. Pag big time ka, hindi kita papatawarin. Sa harapan ng human rights, well, slit your throat. Wala akong pakialam. Sabihin ko sa inyo, huwag mong gawain yan sa bayan ko.